Magkakaibang inisyatiba naman ng mga mambabatas ang inilunsad sa bawat distrito na nakatuon sa edukasyon, teknolohiya at agarang aksyon sa apektado ng kalamidad. Si Dane Golimlim sa detalye. Mas epektibong pamamaraan ng pagtuturo para sa mga guro at mas accessible na pagkatuto para sa mga mag-aaral ng Grijalvo Elementary School at Santa Cruz Elementary School sa San Fernando matapos na matanggap ang mga bagong Smart TV na magagamit sa kanilang pag-aaral. Pinangunahan ni Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte ang paghahatid ng mga learning equipment bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa distrito. Malaking ginhawa para sa mga scholar ng Iloilo Science and Technology University, Miyag-Ao Campus, ang natanggap na TDP-TES Scholarship Program, Tertiary Education Subsidy na inaasahang makatutulong sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Pinangunahan ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang pamamahagi ng scholarship grants kasama ang ilang board members na kabahagi ng nasabing programa. Dumalo rin ang ilang opisyal mula sa CHED. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga scholar sa patuloy na suporta at inisyatiba ng kongresista upang patuloy na maisulong ang mga programang nagbibigay ng oportunidad sa maraming kabataang nais makapagtapos ng kolehiyo. Mas pinaigting na kapaligiran sa pag-aaral para sa mga mag-aaral, guro at kawani ng San Jose del Monte, Bulacan matapos magsagawa ng hakbang para sa seguridad sa mga eskwelahan sa lungsod. Nakipagpulong si Lone District Representative Arthur Robes sa ilang DepEd officials upang talakayin ang mga karagdagang hakbang na magpapalakas sa seguridad ng mga paaralan. Isa sa mga pangunahing na pag-usapan ang pagdaragdag ng mga uniform personnel sa mga paaralan upang mas mapanatili ang kaayusan at masiguro ang kaligtasan ng bawat mag-aaral at kawani habang nasa loob ng kanilang campus. Ayon sa kongresista, mahalaga ang patuloy na pakikipagtulungan sa DepEd at sa mga otoridad upang mapanatiling ligtas at maayos sa mga paaralan na nagsisilbing pundasyon sa pagkatuto at paghubog sa kinabukasan ng mga kabataan sa kanilang distrito. Samantala, lumahok ang tanggapan ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia sa Google Gemini Enterprise for Government Workshop. Layunin na naturang workshop na palawakin ang kaalaman ng mga opisyal ng pamahalaan sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI upang mapahusay ang paghahatid ng serbisyo sa publiko at mapabilis ang digital transformation ng lalawigan. Sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya, inaasahang mas mapapabilis ang pagproseso ng mga dokumento, pagpapalawak ng digital services at pagbibigay ng mas maagap na tugon sa pangangailangan ng mga residente. At agarang pagtugon naman sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa ilang barangay sa ikalawang distrito ng Zambales, dulot ng bagyong Maymay, ang agad na tinugunan ni Representative Doris Maniquez matapos na niragasan ng tubig mula sa ilog na sumira sa mga tahanan ng ilang residenteng naninirahan sa lugar. Nagsagawa ng sandbagging operation ang mga tauhan ng DPWH upang mabawasan ang panganib ng panibagong pag-apaw ng tubig at maprotektahan ng mga residente sa lugar. Kasabay nito, agad ding nagpahatid ng food box at iba pang kinakailangan tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Dane Golimlim, Congress News. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.